Papa Eds, binasag ang katahimikan. O mga susulera, mahiya kayo. At Dr. Love, nagsalita na rin. At Beyonce, nagbigay linaw at sinabi niyang hindi daw siya nagpapasulsol at meron siyang sariling desisyon. At samahan nyo guys, nagmuha ng video reaction at commentary dito sa loob at labas ng Kalingap. At simulan natin to guys. Kasi lumalabas, binabanatan si Papa Eds dun sa GC na yon. So malaking ano yung guys, responsibility kay Dr. Love. Pero syempre guys, pakinggan natin si Dr. Love. Dr. Love, shoutout po. At panoorin natin to. Doon sila na nawiwindang dahil napapangalanan na sila. Sino ba yung mga titas? Reveal daw. Hindi ko rin kilala. Pambira ka, Dr. Love. Akala ko kilala mo. Ewan ko lang guys, hindi pa confirm kung nandun sila sa GC. Dapat alam Dr. Love yun. Kung nandun sila sa GC, dapat alam nila yung guys. Pero tuloy natin to. Sino ba yan? Not unless hindi sila active guys ha. Pasensya na po ha. Not unless hindi sila active, no? Kasi minsan pag di ka active, di mo na nababasa yun. Kasi ako minsan, sa GC namin, no, may mga na ano, yung sa mga classmate ko, meron naka-mute, mini-mute ko. Tapos nakalagay doon, mute until I back, no? I return, parang ganon. So minsan maaaring ganon, naka-mute, kaya hindi mo nababasa. Pero tuloy muna natin to. Alam mo yan? Kilala ko? Oo. Sino yan? Ikaw pa, Marites K. Ay, hindi ko alam. Ginala sagot ni Red Zane dun eh. Ikaw pa, Marites K. Ganda sinabi niya dun ah. Yari ka, Dr. Love. Nandito si Beyonce. Ayan po. Tama rin yung lumabas nandito si Beyonce. Wala na nang ano. Wala po nagsulsul sa akin, Dok. Ayan po. Sabi Dr. Love. Hindi mo po alam. Wala pong nagsulsul sa iyo, pero merong galing sa grupo din nila. Sa grupo din galing to nila Nake. Galing sa grupo nila, yung nagkabistuhan niya yon kasi nadadamay daw sila doon sa galit ng tao. Kaya sila nagsumbong sa akin ngayon. Hawak ko ano. Maring walang nagsusulsul sa iyo, pero meron silang pinag-uusapan regarding doon sa paglabas ni Joyce, kung inyong matatandaan. Oh, yara. Galing kasi sa grupo nila to, Nak. Grabe, galing sa grupo nila ito. Kaya kung anong screenshot ng usapan nila, nandito sa akin ngayon. Yung mga plano nila at pinaggagawa nila. Hindi magugustuhan ni Sir Leo dito. Hindi magugustuhan ni Sir Leo dito. Kaya ang magpapasabog talaga si Red kasi siya ang may-ari ng GC na ito. Ako may-ari. Si Red. Masaway ka, Dr. Love, si Red Zane ang tinuturo mo. Dr. Love, kulit siya ang may-ari ng GC na ito. Ako yari ko si Red Zane. Ano pa naman si Kuya Bal dun sa live niya. Sabi niya, paglalaman ko yan. Yari kasi delikado yung guys. But anyway, baka may reason si Red Zane kasi maaari pong ganun. Kasi sa akin ganun eh. Meron akong GC. No? Kasi puro wala namang kwenta. Puro biruan lang ginagawa namin doon. Syempre busy po ako. Kaka-EDC, kaka-Jomcar, ng Kalingap, diba? Tapos may work pa ako. So sobrang busy ko na po. Nakamute yun. So kahit mag-message sila doon, di ko nababasa. Ganun po yun. So, syempre, maaring ganun din yung ka-Red Zane, no? Pero syempre, sabi nga ni Kuya Bal, alamin niya daw na, kasi nga binabanatan si Papa Eds. At nabanggit niya nga may 2 K-boys dun sa GC. How come na parang napaka-free? No? Ayun, guys, tanong pa yun, ha? Ito, wala pa tayong confirmation, ano? So, parang, syempre, katanong si Kuya Bal, paano nangyari binabanatan si Papa Eds? Nandun yung 2 K-boys. But parang ang tatapang ng mga nagko-comment. Syempre, minsan, hindi natin masisi. What if di nga nababasa?
Pero anyway, tingnan natin at abangan natin yung magiging live ni Kuya Bal. No? At panoorin niyo po yung live ni Kuya Bal para updated po tayo. Tuloy natin. So, kaya hindi na ako makapagsalita. Hindi na ako makapagsalita. Takot ka sa anak mo. Takot ako sa anak ko. Oh. Ang bihira. Live ka na. Kaya Rinsen, takot din ako. Eto guys kung totoo man sinasabi ni Dr. Love na si Red Zain ang may-ari ng GC, yari si Red Zain. Pero syempre guys, may reason yun. Baka hindi niya nababasa yung mga natatakot ako. Nandito kasi yung anak ko. Amira. No. Pero okay na rin yun. Sila na mismo umalis. Hindi na natin sila pagkit. Ano ba, Zain? Pambihira, bigla nagkaroon ng pag-aari si Rinsin. Dok, hindi na siguro video yung pag-aari niya. Ano yan? Di naman siguro video yung pag-aari niya. Tsaka maaari namang guys, biro-biro lang to. Maaari hindi naman si Redzen yung yung pinakamay-ari. Kasi minsan may ganyan para magugulat ka, sinama ka sa GC. Magugulat ka pa, ikaw pa admin. Yung mga ganyang case At tuloy natin to guys. Oh, andito po. Wala daw. Sila na po ang nagbibistuhan ngayon. Hindi, nagkaanuhan na sila, nagturuan na sila. Nagturuan na kasi sila. Oh. Sila na po. Nagturuan. Lahat ng mga nadadamay, nag-ano na po sa atin. Nagre-reach out na po sa atin. Oh, so may mga nag-reach out na pala. Okay. Kaya nga po, nagkaroon na ng bistuhan dito. Oh. At sino ang promotor? Yan ang sino tanong. Ang gumagawa talaga ng paraan? Yan ang tanong ko, Dr. Love. Sino yung promotor? Sino yung promotor? Yun yung dyan. Yan ang mananagot. Kasi iba, guys, alam nyo, minsan nadadamay. Kamalay-malay. Siyempre, chismis alam mo si ganito, So, iba naman, dahil sa wala di sila updated. Hindi nila inaalam. Minsan nabibiktima. Chismis lang pala, hindi pala totoo. So, maaaring biktima. Pero yung, maganda sinabi niya, Dr. Love Sino yung promotor? Yun dapat natin malaman. Sino? At sino-sino, kung isang tao man yan, 2 tao, marami. Sino sila? Alamin natin. So, kung dati, post lang kayo ng post sa Facebook, at the end of the day, patay! Kayo lang din ang sumira sa sarili nyo. Ayari! Gising ka. Parang sinasabi ni Dr. Love, marami to. Kasi pinopost nyo. Parang ganon, hindi mo. So, ibig sabihin, plural. Nyo di ba? Pagalitan ka, habi mo. Kawawa nga si Ido dito. Oo. Alam ko si Beyonce hindi nakikinig sa kanila. Oo. Naniniwala ko dyan, Dr. Love. Alam ko, walang kalam-alam si Beyonce doon sa mga plano nila. Ha? Wala talagang alam si Beyonce sa mga plano nila. Ha? Grabe Oo. Nakapin niya yan Hindi ba ninyo binabasa nakapin? Yan. Yan, tama yan. Ayan, hindi po siya nagpapasulsul sa iba. Yo? Paano na to? Tumanggap sa 50 milyon. Ano gusto mo pakinggan? Oy, Red Zain, tumanggap ka ba lang 50,000? Sabi ni Kuya Bal. Pero feeling ko di naman yan, guys. Hindi gagawin ni Red Zain yun. Siyempre, 50K. Late pa. Maliit pa yung guys. 50,000. Hindi gagawin ni Red Zain. Alam ko, love na love na ito si Papa Eds. Yan binayaran na ako ng 50,000 kasi kami ni Dr. Love. 50 milyon tinanggap namin. Patay kami nito. Si Mrs. Love, para manahimik, 10,000. Maliit pa yun, Dr. Love. Grabe ka, 10,000. Maliit pa yun. Pang ano lang yun. Kaya ano nga, pang kape lang, 5,000. 2 kape lang yun, kuya, Dr.
$50,000 pinaghatian namin ni Dr. Lab. 50K. Pambira. 50 mil tinanggap namin dito. Pagbigay Pero feeling ko chismis lang eh. I don't know pero syempre mag-conduct pa si Kuya Bal ng investigation. Pero para sa akin chismis lang yun eh. ng 100,000, sasabihin namin kung sino. Yan. Medyo tinasan. Para sinabi ni Red Zane, sasabihin namin kung sino. 100,000. Ibig sabihin, ang sinasabi niya lang, malit pa yung 50,000 nyo. Parang ganon. Yung 100K, Tinasan. Isauli namin yung 50. Sauli namin yung 50 mil na binayad. Isauli namin yung 50. Oo. Sige na. Okay na to. Sino magbibigay ng 100,000? Pero anyway guys, medyo, ayun ako, alam nyo na, matiwala ako kay Dr. Love, syempre kay Rezel. Syempre love nila yan guys. At the same time, alam natin guys yung iba pang mga information. Kasi, pero malinaw dito sinasabi ni dito, na talagang, yun, binanggit niya na dito nga sa ni Dr. Love, sa live niya, na talagang hindi nagpapasulso si Beyonce, no? So, talaga ako may tiwala naman ako. Maaaring alam nyo guys, ang pinaka-punto rito yung nagsulsoy, yung pasimuno. No, maaaring may mga mamadamay diyan pero hindi naman talaga sila yung nagsimula niyan. Meron may imposibleng wala kasi. No, saan nanggaling yung issue na to? Tsaka yung pambabanat kay Papa is abangan po natin yan. Pero syempre, pakinggan natin guys. Etong sagot ni Papa Ed, syempre dun sa kanyang live, no? Tingnan natin guys, ito nga yung pinagsimula ng lahat. At kay Papa Ed, lahat yung nagsimula at nalaman niya yung issue. So, pakinggan natin ito guys. Sulsulera talaga sa nila Beyonce. Yun po ang problema. Hindi naman po sa Pero mayroon mga tao sa nakapaligid sa kanilang na nahihinang ihimasok ng ni Beyonce na parang gusto ko laging parang paghiwalay na ito bawal yan yan X yan si Eds. Ay put alam mo mapapamura ako dito guys, napakawalang yan yun X si Papa Eds. Alam mo ba sinasabi mo o sinasabi ninyo? Di ba ito yung sinasabi natin guys? Pag may nakapasok sa isang grupo, lintik kayo mapapamura guys. Alam mo kung supporters ka ng EDSI, mapapamura ka. Bawal lang magmura. Ayaw ni Kuya Bal sa ni Kalinga pero mumurahin ko yun. Maniwala kayo. Nanggigigil ako. Talagang nako, pinipigil ako sarili ko. Tuloy natin. May ganong sa kanila so hindi ko naman pero yung kanila talagang galit sa akin iba. Hindi Yan po yung dati mga sponsor natin na na sinabihan ko dahil masyad na parang sila sa akin gusto nila akong kontrolin. Hindi ako payag sa ganong kasi ako ang vlogger dito. Pag hindi ko nagustuhan ng ang mga kahit sponsor ko, pag hindi ko nagustuhan ng ginagalaw, ako mismo nagtitikal sa kanila na, hindi niyo ako pwedeng ganyanin mga toxic sponsor. Simula pa po yan kala Jemel, may mga ganun po yan sa Kalingap Alam mo Papa Eds, lalo mo kung pinahanga. Totoo lang na hanga ako dito. Ganito ang totoong vlogger. Guys, totoo lang. Ito ang totoong vlogger. You know why? Hindi siya nagpapakontrol sa mga toxic na sponsor. Ganito tama. Sabi niya, tinitikal ko. Ano tinitikal? Para sa akin, malalim na Tagalog. Tinitikal, parang pinapahian ako. Sinusoplak ko. Tinatabla ko. No, tama sinabi niya. Ako vlogger dito. Ako magkokontrol. Ako ahawak ng timon. Hindi kayo. Gigigil ako. Tama si Papa Eds yun Siya vlogger Aminin natin sa hindi. May mga sponsor na wakwak na mga baliw. Hindi, may topa. Baliw ako yun May mga topa. Gusto kontrolin yung vlogger.
Oh, lintik kayo ah. Tuloy nyo pa mga... Ang gigigil ako sa inyo ah. Tuloy natin. May mga, hindi ko napapangalanan yung mga iba. Oh, bait pa si Papa S, di niya pa pinangalanan eh. Ganun siya kabait. Eh, kung ako, pangalanan ko yan eh. Nang gigigil ako eh. Pero siya, hindi niya pinangalanan, di ba? Ang bait ni Papa S. Pero ang binibigyan pa niya ng chance na magbago ang mga tanga. Para ano naman tayo dito. So, ang pangit ng ganyan. Kasi yung feeling ng iba, basta mag-sponsor, feeling nila, entitled na sila maging ano eh, bida-bida. So, ayoko ng ganun. Di naman sa ano, bihira lang tayo, ano. May mga na ano lang ako, medyo na-off lang ako kasi puro ganun nababasa, imbis na ang vlog lang natin tungkol sa ano, kung ano-anong iaano. Oh. Ibig sabihin, alam mo, totoo lang ha, tama sinabi ni Papa Eds. Hindi yan, actually, first time ko nagulat ako, issue yung ino niya eh. Tinapik niya eh. Hindi nagtatabi lang issue yan eh. Kung meron man, nababa niya lang. Pero main topic niya sa live niya, puro about sa sa mga charity eh. Pero ngayon, nabanggit, ibig sabihin, napuno si Papa Eds. Ganun na ang logic nung guys, hindi naman magtatapi ng issue, di ba? Hindi niya ginagawa usually. Unusual nga yung ginawa niya ngayon eh. Pero ba't siya nagtopic? Kasi nabibigat na siya sa loob niya. Ibig sabihin, hindi niya na kinakaya yung mga pinagsasabi sa kanya. Ibig sabihin niyan guys, matagal na. Matagal na yung mga narinig niya. Pero ngayon lang siya nagsalita. Masama, ako pa, feeling ko ito guys ha, i-correct niyo kung mali ako. Naramdaman ko, mabigat na yung naramdaman dito ni Papa Eds. Nahihirapan siya. Kaya nga si Kuya Bal nanawagan sa mga reactors, sa mga supporters. Eh. Kasi alam ni Kuya Bal yung hirap na naranasan ni Papa Eds ngayon. Mabigat po sa loob yan guys, totoo lang. Yung mga ganyan. Hindi ko napapangalanan kung sino sila pero... Bait pa ni Papa Eds eh, no? Wag lang sumobra. Oo, kita nyo yan. Wag lang sumobra. Huwag lang sana sumobra kasi syempre di naman tayo lumalaban kahit anong gawin nila sa atin. Ano? Pinagbibigyan lang natin ang pinagbibigyan. Diba? Tingnan nyo guys ha, hindi sinasabi, ngayon lang niya sinabi yan. Totoo sinasabi hindi siya lumalaban. Pero syempre, dahil narinig na namin to, mga reactor na lalaban sa kanila. Kami papalag. Mga lintik kayo. Busy lang po talaga ako guys. Ito lang, busy lang po ako. Hindi ako masyadong nakapag-upload. Lintik kayo. Gigigil ako sa inyo. Tuloy na. Tuloy nyo pa yan. Hindi naman tayo kagaya nila na magiging ganun din ang ugali natin. Gigil eh. Ano lang tayo dito. Parang tawag dito. Paano pa rin na-compose pa rin. Kahit sa mga ganyang bagay, ano. O post lang, Bilib ako sa'yo, Papa Eds. Saludo ako sa'yo. Napahanga mo ako. Ito yung mga sarap suportahan. You know why? Hindi nagpapakontrol sa sponsor. Pero kasi nagpapakontrol. Kita mo, nawakwak. Diba, no? Kaya, alam niyo guys, sabi ko nga, kung merong video, yung video ba you're in good hands. Ganun si Beyonce. Si Papa Eds parang video. No, para kay Beyonce. She's in good hands of Papa Eds. Diba? So, ibig sabihin talagang, para sa akin, talagang maiingatan ni Papa Eds si Beyonce. Yun po yung maganda dito. Metrobank ata yun. You're in good hands with Metrobank. Metrobanks, baka naman. Hindi tumitigil eh. Kahit sinong itapat mo. Siguro kahit magparadidikit ako kahit sino, siguro lahat nila iisipin ganun eh. Paradikit kay Arjen, sasabihin kay Arjen. Ngayon, paradikit kaya ako kay Jenilyn, baka sabihin nyo naman si Jenilyn. Grabe ano? Buhay ng mga pakialamero. Kita mo? Nakaka Ayan
Nakaka-irita minsan eh. Di lang nakakairita yan sa puson. Papa Eds, masin sa puson niya. Mga, naka! Gigil ako sa inyo! Naan si Papa Eds! Hindi yung nainggit na mga yan. Hindi ko po alam. Git Hindi lang ko yan. po alam kung anong pinag-aano. Oo, Naglalaban ng mga yan. Oo. Kung bakit di sila natigil. Ang tagal na po niyan. Last year pa yan. Okay, tayo nyo guys, ha? Tama tayo, di ba? Lumalabas. Last year pa to. Biri mo, last year, ha? Tinatago lang ni Papa Eds. Ganun siya kabait sa mga to. Hindi niya pinapahiya. Eh kung sa iba, pinahiya yan. Hindi niya pa nga pinangalanan eh. Oh, di ba? Oh, ibig sabihin, matagal na pala to. Ngayon niyo lang sinabi. Mabait pa si Papa Eds. Hanggang ngayon, di pa kayo pinangalanan eh. Kasi feeling ko naawa lang din si Papa Eds sa kanila eh. Ayun niyo gumanti ng masama. Kaya mabait si Papa Eds eh. Salamat nga pala kay Edunatics at Edsinatics Worldwide ha. Itong video na to, upload niya to. At may nag-ano sa akin, may nagtag. Thank you so much po ma'am sa mga nagtag sa akin. Thank you so much po. Sila po kasi yung dati, sila yung naninira sa akin at pinagsasabihan ako na masasama ang sinasabi niya sa likod ko. Grabe ano? Sabi niya, ay, si Edo, tatanga-tanga yan, ganyan. Walang yan. Kuya Bal, isa lang ha. Hindi naman to mura eh. Talagang mga... Gusto ko mamurahin guys. Talagang gigigil ako. Di ba? Tingnan nyo, ulitin natin ha. Lupit. Tingnan nyo. Tapos nung tinikal ko sila, tapos... Ulitin natin. Medyo ano yung ano. Si Edo, tatanga-tanga yan, ganyan. O, diba? Tatanga-tanga daw. Mga punyeta kayo. Di mura yan ha. Mga bobo, mga tarantado. Di mura yan guys. Ang tarantado, tatalanta. Paano mo sasabihin tatanga-tanga to? Successful na vlogger to. Paano naging tanga? Ang tanong ko, yung nagsabi, ikaw ba hindi ka tanga? Paano naging tanga? Tatanga-tanga daw. Sinong bobo? Sinong totoong tanga? Di ikaw tanga. Makatanga kay Papa is tatanga-tanga. Wala ka pa nga may pagmamalaki, tanga. Sabi mo milyonarya ka, sampal ko pa mukha mo eh. Sampal ko pa yung pagiging milyonarya mo eh. Bakit? Ba't mo sasabihin na tanga to? Eh may mga sinasabi nga sa buhay to, tsaka marami din naman siya tinulungan. Kung makatanga sa kapwa, napakayabang. Siguro, di ko alam kung mayaman ka. Napakamata pobre mo. Kung ano ka naman, naku po. Kaya pala magsalita guys, baka sabihin, tayo, pero nanggigil. Di po ako galit personally, no? Yung sinasabi. Doon ako na isa sinasabi. Paano mo sasabihin tatanga-tanga si Papa Eds? Maayos ang buhay nito. Kita nyo naman, alam mo, kung magka-issue pa si Papa Eds, occasionally. Di ba? Pero hindi siya talagang, napapa-involve sa mga ganito eh. Kaya nabibisa sabihin, tatanga-tanga. Gigilo. Tapos nung tinikal ko sila, tapos ganyan. Sige, tinitikal. Kung sino naman sabihin ng ganun, sino ba naman di magagalit sa kanila, di ba? Buti nga lang, hindi ko inano. Oo naman. Gigil eh. Kung binabackstab ka na pala sa likod mo, hindi mo pa sila titikalin sa grupo. Sa mga sponsor mo na di ba? Sakit no, binabackstab ka, no? Nangiya, no? Walang yan nyo! Yun yung mga di nila alam eh. Tapos pag magagalit sila sa akin dahil hindi ko sila pinapansin. Gigil eh. Hindi naman ako. Opo. Mga yan, mga pasaway. Titirahin ka pagalikod tapos sila pa ang galit. Di ba guys salamat po sa Diyos sa lahat ng mga nandito guys. Ako ang tindi na sinabi nito, tinitikal niya, no? At ako nakita ko dito yung pagiging ni Papa Eds. Kaya sa mga diyan, sa lahat ng mga Eds, alam ko sa mga marami pa rin namang guys na talagang naniniwala kay Papa Eds eh. Ay sabihin nyo, tatanga-tanga si Papa Eds. Sino tanga? Sino tanga? Baka kayo. At tingnan nyo kung tanga si Papa Eds, dapat noon pa pinagkalat na kayo.
pero hindi niya ginawa yun. Mabait pa yung tao. Bilhin niyo 1 taon. 1 taon pa palang binabanatan niyo si Papa S, pero ba't ngayon niya lang sinasabi? Tanga ba siya? Hindi. Tao siyang matalino at tao siyang meron siyang ano sa kapwa. Minire-reserve niya pa. Ilbis na ipahiyahan nila kayo. Ipahiyahan nila kayo. Hindi niya ginawa. Dahil kahit sa titilan siya patalikod, pero hindi siya gumanti ng masama. Yun ang dapat maisip. Matagal na to guys. Ngayon ang sinasabi ni Papa S kasi tuloy-tuloy ang pambabahan sa kanya. At ako, naniniwala kay Beyonce na talagang hindi siya nagpapasulsol. At ako, naniniwala din ako kay Red Zane at kay Dr. Love. At ako guys, naniniwala ako, todo support yan siguro papipiliin si Dr. Love sa si Red Zane, pipiliin nila. Actually, napanood ko din sa live nila na nandun kasi ako guys, naputo natin yung video, no, sa video reaction to. Napanood ko na mas pipiliin nila si Papa Eds kaysa dun sa mga tita na yon. Yung mga tita na yon na mga naninira. Okay? Pero yung mga tita na talagang matitino at maayos po at very supportive kay Papa Eds, salamat po sa inyo. At sana wag po kayo magbago at sana dumami ang katulad nyo. Pero yung mga ganun tita, mga napakawalang kwenta nun. Nasabihin mo pa, tanga-tanga si Papa Eds. Ang hirap maniwala na tanga-tanga si Papa Eds. Hindi ako naniniwala doon guys. Nakakaano lang, nakakainis at nakakainsulto kay Papa Eds na wala namang ginawang masama, no? Nagpo-focus, nagpapasaya sa mga OFW, nagpapakilig, at the same time tumutulong sa kapwa, sa mga kababae ting mahihirap. Anyway guys, kung may nasabi po o mali, i-correct nyo po ako. Mag-comment po kayo sa baba kung ano masabi ninyo. Para sa akin, mas naniniwala ako kala Dr. Love, kala Red Zane, kay Papa Eds, kay Beyonce, at syempre kay Kuya Bal. Pero syempre, abangan natin yung mga update ni Kuya Bal sa kanyang live at doon natin malalaman, no? At salamat din sa lahat ng mga supporters ng EDSI, marathoners, sponsors, viewers, at syempre salamat po sa inyo, no, sa pag-support. At syempre sa mga sumusuporta, sa mga hindi pa nag-subscribe guys, subscribe na po kayo para makuha ko na po ang aking 100k subscribers. Maraming salamat po sa Diyos at sana po ay magkita-kits tayo guys sa aking next video reaction. At lagi nyo pong tatandaan, ang taong bitter ay walang forever mag-react ayon sa itsura, magkomento ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory guys. Bye bye po. Alright. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, sigurado't matindi. Kayo Love Team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa Love Teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses man ang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashas, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love Team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa kilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion nga'y matatag, parang bakal na walang lamat. Bawat Love Team na di niya feel, nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher tuloy sa pangaasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatig. Alam niya sa totoo siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya Love Team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitive, di ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid, di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan.
Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Gracious man ang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit sa lofty may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalingaw mo kagos hanggang buto real. Sa mga bashers, ang daming pasaring, pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame, reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya napitinan. Opinyon niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Namataw, si Marzano mananatili sa taas. Kahit bashers, di siya kayang mawash out ang lakas. Sa lofty, ano sa drama ng iba, siya ang hari ng reaksyon, walang magagawa.